Okay, isa po sa mga trending ngayon sa daigdig ng social media ay yung mga napapabalita lately na mga multo di umano doon sa relic ng Titanic, yung barkong lumubog way back 1912. Gaano katotoo na may mga mumu o may mga multo sa Titanic? Well, ako naniniwala ako yung mga nakita nila, talagang nakita nila. May nagkwento pa nga na talagang nakadamit pa raw nung panahon nung 1912 ang mga nasabing mga multo. Siyempre tawag nila ligaw na kaluluwa at mga espiritu. Gaano po ba ito katotoo? Again, ang stand ko po dito would be biblical. Biblical only. Nakita nila nakadamit ng pang 1912 mga tao nung panahon ng 1912 para i-represent yung kapanahunan mismo yun nga po yung 1912. At pag nakita ito ng mga tao ngayon na nag-aanggin na nakita nga nila yung mga multo, which is marami nga nakakita, ang atin pong maiisip ngayon dito ay nagpapakita nga yung mga kaluluwa ng mga namatay na yaon. Pero kung titignan po natin sa Bible, sabi dito, sa Book of Hebrews, pag namatay ang isang tao, yun na po yung judgment. Susunod na yung judgment. Meaning, pupunta na siya sa kanyang final destination. Yung final destination, yan po yung matatawag natin, pwedeng i-apply sa kaluluwa. Final destination ng kaluluwa. Kung tumanggap kay Jesus sa langit, kung nag-reject sa Panginoon, dito po sa impyerno. Amen? Sa ilalim po, sa impyerno. Ngayon, tignan po natin yung katotohanan na ito. Yung mga bodies po, hindi po natin pwedeng sabihin na final destination na nila kasi bubuhayin po yan eh. Pero pag mga namatay po ngayong church age, hindi ko na po palawakin dito, baka lumayo po tayo sa topic. Pero pag namatay po ng church age, wala na pong pag-asang maligtas. Dahil, sa totoo lang po, parang tinignan na po nila, kumbaga sinil na po nila yung kanilang faith by rejecting Jesus Christ. Di po ba? Ngayon, bumalik po tayo dun sa topic po natin. Pero syempre, mga naligtas po, ngayon, forever saved na po yan. Nasa piling na po ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano itong mga sinasabi nila nakikita nila mga multo sa Titanic? Ito po ay uulitin ko po ayon po sa stand ng Biblia, ito po ay mga evil spirits. Okay? Pretending to be those persons na sumakabilang buhay na. Kasi talagang yung panlilin lang ni Satanas, itong huling panahon na ito, isasagad niya na kumbaga full force na So, kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi natin bubuksan ang tanging nag-iisang manual na ibinigay sa atin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang Biblia. Kung hindi natin yan binubuksan, hindi natin binubuklat, hindi natin binabasa, hindi natin pinagtutunan ng pansin, yan po ay magdadala sa atin sa destruction. Sapagkat dinededma natin yung kaisa-isang aklat o kaisa-isang libro na nagbibigay ng mga tamang instruction sa atin para paniwalaan natin. Ngayon, pag inilagay yan sa TV, inilagay sa social media, agad-agad kang maniniwala, ay, nagpapakita yung mga multo, nagpapakita yung mga namatay sa Titanic. Talagang very creepy po yung ilalim. Actually, may mga videos po nagre-represent doon sa ilalim. Pero hindi lang po representation, talaga yung mismong, anong tawag dito? Yung katawan mismo ng Titanic na nasira, makikita mo. Yung pieces niya, yung mga relics niya, makikita mo talaga doon sa video na mga ipinapakita, mga HD video pa yan. Kaya ako sa inyo, i-check ko po sa YouTube. Nandito po sa YouTube yon. Check niyo po dito sa YouTube, may mga videos po sa Titanic. Pero itong sasabihin ko po, sabihin man nila na may multo, nakita namin yung mga espiritu, very creepy po yan. Very creepy. Nakakatakot po kung titignan mo. Kasi mga demonyo po yun Mga demonyo, mga kampo ni Satanas, yung mga nagpapakita na yan. Again, uulitin ko, nung ang daddy ko po namatay yung kanyang mother, nasaksihan ng daddy ko na yung mother niya, nasaksihan niya na nalagutan ang hininga. Pagkalagot ng hininga nung namatay ang lola ko, lumingon ang daddy ko sa left side niya, tapos biglang nalagutan ang hininga. 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 Tapos big
tabi ng pintuan. Nakita niya, nandun daw yung lola ko, nakatingin sa kanya, nakangiti. You are not my mother. Sabi niya, my mom was gone just right now. Sabi niya, get out in Jesus' name. Umalis po yun. Kung ano man yung entity na yun. Entity palang tawag doon. Mga entities yun ni Satanas. Ginagamit niya. So, kung hindi kayo magiging maingat, if you're not reading God's Word, if you're not reading the Bible, mapapahamak kayo, malilito kayo. Dahil, sa totoo lang po, ito po ay nagpapakita na ang tao very gullible na maniwala sa kung ano-ano. Tulad nan, uso po ngayon yung mga fake news, di ba? So, if we're not very careful enough to ano ba dito? To observe everything according to the scriptures, kung di mo ipapattern lahat sa scriptures, madali ka malilinlang, madali ka maliligaw. Bagay na hindi natin papayagan dahil, bilang isang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, dapat lagi tayong lumalago dahil tayo mga mananampalataya, tayo mga kamay at paa ng Panginoong Kristo rito to reach out people. Especially mga nahuhumaling sa mga occult, yung mga witchcraft, mga ganyan. Sabi ng aklat ng Judas o ng Jude, hilain natin sila mula sa kadiliman. Paano natin sila hihilain? By sharing them the good news of Jesus, of course. By sharing them the gospel. Ang gospel, very powerful. In fact, kahapon, natutuwa po ako si Mika de la Cruz, kapatid ni Angelica de la Cruz. Meron siyang testimony, nandito po yan sa YouTube. At yan po ay all over po ngayon, no? Nakikita sa mga social media yung kanyang testimony. Isa po siyang dating actress. Kung napapanood niyo po dati siya sa mga TV show, mga ganyan, nandun po siya. Pero sabi niya, hanggang dumating sa lower point siya ng buhay niya na parang, sabi niya dun sa testimony niya, tinulungan siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya, pero dumating yung time na wala na makakatulong sa kanya kundi si Jesus lang. Kaya ang ganda ng testimony niya. Check it out sa mga social medias natin, saka sa mga YouTube. Dito po sa YouTube, meron po yan. Again, mabalik po tayo doon sa mga patay sa Titanic. Patay ay patay. Patay na po sila, yung mga nasa Titanic. Yung mga espiritu po ng mga yon ay pumunta na po sa mga destination. Ako naniniwala ko maraming saved sa Titanic na ligtas. Maraming mga mananampalataya sa Jesus, pero marami ring napahamak. Diba? Kasi sabi ng Bible, mas maluwag ang daan tungo sa kapahamakan, tungo sa kaliwanagan, at tungo sa kaligtasan. Kaya, ayun, ganun po yun. So, ang mga namatay dyan sa Titanic ay pag may sinasabi silang nakita yung espiritu, hindi na po sila yon. Maliwanag pa sa sikat ng buwan. Diablo yun, nililinlang lang po yung mga tao. Sapagkat ang mga tao ang dali pong linlangin. Especially nowadays, last days, talaga naman po. Superb. Okay. At ang Titanic pong yan ay talaga po namang naging popular. Very popular po yan. Magtataka ka na lang, ilang taon na po, more than a century na, pero pag napag-uusapan ng Titanic, ang daming excited, ang daming gustong pakinggan ang tungkol sa Titanic, pag-usapan yan, di ba? Ganun po yan. So sa panahon po natin ngayon, ito na po yung time na tingnan po nating mabuti, isentro natin, ituon natin kay Jesus ang ating pananampalataya. Only Jesus can fill the void na kailangan po natin sa isa't isa. Okay? So, sa umaga